nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Naunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina, pangandaman sa akin, nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil kasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction na ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ko na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed si dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga po ito, tingnan natin at reaksyonan natin ito. Pareho sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo. Pareho, ibig sabihin, kikidnapin din. Kikidnapin din daw. Inamin. Hindi kasi, ang opinion namin kinidnap si Pangulong Duterte, hindi dumaan sa tamang proseso. Mantakin mo, hindi dumaan sa sarili nating korte. In-implement nyo ang isang warrant na wala na sa jurisdiction ng Pilipinas. Putang inang batas yan. Wala na yan eh. Paso na yung batas na yan. Hindi na tayo sa ilalim ng ICC, pero in-implement ninyo. Ang tawag dyan, kidnapping. Di ba? Halimbawa lamang.
Maynila, meron silang ordinansa. O by the way ha, doon sa mga nagrereklamo ng ordinansa tungkol doon sa balaklava, bawal na magsuot ng balaklava at helmet daw. Mali ang inyong intindi. Panoorin niyo ho yung paliwanag nung isang vlogger dyan na in-interview niya yung head ng kapulisan. Alina ho doon. Bawal ang makasuot ng helmet at balaklava. Yung balaklava yung parang ninja, di ba? Yung sinusuot para hindi bumaho yung helmet. Bawal ang nakasuot na ganon pag bumaba ka na ng motor. Nagigets ninyo? Kasi may mga nagagalit, ba't ganyan si Isko, ganyan, ganito, bakit yung hindi po, ang pinagbabawal po doon, pag bumaba ka na ng motor, dapat tanggalin mo na yung helmet mo, tanggalin mo na yung balaklava mo. Sa totoo lang, may mga pasaway kasi talagang ganyan. Tamad. Papasok, ako nga may sinisita ako eh. Papasok ng convenience store, naka-helmet, utang inang yan, gago ka ba? Kung hold upin mo. Kaya doon, pinagbawal na yan. O di kaya yung kahit tanggalin yung helmet, nakabalaklava, kasi tinatamad tanggalin yung balaklava. Kasi sa totoo lang, honestly, nakakatamad naman talaga. Bilang rider, kahit ako, tinatamad na ako minsan dahil magsusot ka ng balaklava, ang hirap-hirap, tapos susot mo yung helmet, di ba? Kaya lang, for the safety ng Maynila, ang ginawa nila, gumawa sila ng ordinansa na kailangan tanggalin mo pag bumaba ka na. Kasi ang batas, sinasabi lang, magsuot ka ng helmet pag magmumotor ka. Pero pag baba mo ng motor, pagbaba mo, hindi ka pwedeng tumayo-tayo doon na naka-helmet. Tapos nakabalaklava. Bawal na yun ngayon sa Maynila. Kailangan tanggalin mo na. di ba? Anong punto ko dito? Ganire. Halimbawa lamang, isang parte, o kunwari, First District of Caloocan. First District of Caloocan ay naging Maynila na. Sinakop na kunwari ng Maynila. Tapos nagkaroon ng ordinansa ang Maynila na sinasabing, pag bumaba kayo ng motor, kailangan tanggalin ang helmet at saka yung balaklava. Di ba? Papatupad ngayon. Kasi, halimbawa lamang po ito yung First District ng Caloocan, nasa ilalim na ng Maynila. Halimbawa lang. Tapos, biglang nagkaroon ng desisyon ng kung anumang korte at sinasabing, yung First District ng Caloocan ay ibabalik na sa Caloocan. Wala na sa jurisdiction ng Maynila. Halimbawa lang, may ganong desisyon ng korte. So, ibig sabihin, balik na ngayon ang mga ordinansa ng First District doon sa ginawa ng ordinansa ng Caloocan Local Government. Therefore, kung merong batas na anti-balaklava o anti-helmet law na pinatutupad ng Maynila, halimbawa lang, yung pagbaba mo, kailangan tanggalin mo. Hindi mo na ngayon pwedeng ipatupad doon sa First District ng Caloocan. Bakit kanyo? Kasi nga, hindi na sakop ng Maynila. Tama, mali? Sagot lang, simple-simple. Tama, mali? Di ba? Halimbawa lang, kung merong anti-karaoke, hindi ko alam kung may ganun ha. Kunwari may anti-karaoke bilang, ordinance, ang Maynila, na hanggang alas 10 lang, pwede mag-karaoke at magsisigaw dyan. Ngayon, since wala na yung First District ng Caloocan, napunta na sa Caloocan, hindi na ngayon sa Maynila, hindi mo pwedeng ipatupad yung ordinansa na yon doon sa dati mong nasasakupan. Tama, mali? Di ba? Ganon din po kasimple yung sa ICC. Hindi na tayo nasa ilalim ng ICC. Tama, mali? Bakit mo ipatutupad yan? Bakit mo ipatutupad? Simpleng-simple lang di ba? Bakit nyo ipatutupad yan ngayon kay Bato? Ginago nyo na nga si Pangulong Duterte, gagaguhin nyo pa si Bato uli. Sa kabila ng paglabas ng Supreme Court ng guidelines to how to extradite. Di ba? Ngayon, eto na naman kayo. Kasabihin nyo kung ano yung ginawa namin kay Duterte, ganun din ang gagawin namin kay Bato. Yan ang sinasabi ngayon nitong sekretary ng DILG, nagkataon si Rimulya. Bakit ang mga Rimulya masablay talaga? No? Hindi Ang tagal-tagal na niya sa Cavite, wala naman nangyari sa Cavite, gulo-gulo pa rin wag nyo sabihin, ang dami kong kaibigan dyan sa Cavite. Sabi nila dyan, dami pa rin adik dyan. Ang dami pa rin kamote rider. Hindi ako nagsasabi sa akin yung mga taga Cavite ang dami pa rin sugalan daw dyan. Kayo magpapatunay. Pero ang tagal na nasa ilalim ng Rimulya yan. Anyari. Duterte ang gagawin kay Senador Bato de la Rosa sakaling isyuhan siya ng arrest warrant ng ICC. Ayon yan sa Department of the Interior and Local Government. Bagaman, wala pa silang nakikitang warrant sa ngayon. Nakatutok si Mark Salazar. Pangalawang araw ngayon na wala sa sesyon ng Senado. Si Senador Ron Atat ng media Talagang pukpok silang pukpok na wala sa sesyon si Bato. Bato de la Rosa. Sa gitna ito ng ugong ng warrant of arrest laban sa kanya ng International Criminal Court. Kasi simpleng-simple lang naman Kung ikaw kikidnapin, sisipot ka pa ba? Di ba? Kung ikaw ay kikidnapin. At unang-una, wala tayong tiwala sa justice dito sa Pilipinas. Hindi sa korte Ang sinasabi natin yung magpapatupad ng batas. Walang tamang ulirat yung nagpapatupad ng batas Sana kung nasa ulirat yun, meron tayong habol. O ICC. Maging kasamahan niya sa minority, hindi alam kung nasaan siya. Hindi ko na tinatanong, mas maigi na, di ba? Hindi naman sasabihin at ayoko rin malaman. Yun.
Ang asawa ni Senador De La Rosa ang nakausap raw ni Senator Amy Marcos. Kabadong-kabado raw sa sinasabing warrant of arrest laban sa asawa. Wala ako narinig kay Senator Bato, si Nancy De La Rosa na lang nagte-text eh. Sanay na sanay yan eh, talagang asawa ng pulis. Pero ganun pa man, takot na takot. At kabang-kaba, nananawagan, natulungan sana sila na kahit papano may due process, may justisya, may soberanya ng Pilipinas. Hanggang ngayon, kahit si DILG Secretary John Vic Remulla, hindi pa rin nakikita ang warrant of arrest na ibinunyag ng kanyang kapatid, si Ombudsman Crispin Remulla. Pinakita na ba sa inyo ni Ombudsman Remulla yung kopya? Hindi po, sa telepono Tingnan ninyo itong mga sagot niya, ha? kami nag-uusap. Ang sinabi niya sa akin, nakuha niya ang electronic company from a third source. Third source. Galing sa third source. Ang gulo, no? Mantakin mo. Nag-announce ka, nagkagulo ang Pilipinas, lalong-lalo na yung mga medyang atat na atat ipakulo si Bato, na nanggagaling lamang sa third source. Hindi talaga direkta. Hindi po galing sa ICC. Okay. But in form and in function, mukha siyang official. But as far as we are concerned kasi, basta nasa national security apparatus ka, dapat actionable document. Yun nga po. And yung, Dapat dumating talaga. Hard copy. yung hawak ng kapatid po ninyo, hindi pa masasabing actionable document yun. Hindi pa po. Pero sabi ni Remulla, parehong Mantakin mo yun, ha? Sang inang yan. Hindi, kita mo yan, ha? Hindi pa actionable. Ito, yung hawak ng kapatid po ninyo, hindi pa masasabing actionable document yun. Hindi pa po. Wala kang copy, di ba? Wala. So ano talaga yan? Yung hawak ng kapatid po ninyo, hindi pa masasabing actionable document yun. Hindi pa po. Pero sabi ni Remulla, parehong latag lang ang gagawin kay De La Rosa kung paano inaresto noon si dating Pangulong Rodrigo Duterte basta may papel na. Yung kay dating Pangulo po, may proper channels po yun. Ako po mismo, nakakuha po ako ng copy ng official Opo. na warrant of arrest through Interpol. Aha. In this case, wala po kami nakukuha. Hindi po dumarating sa Department of Justice. So, I cannot comment on a Parang lasing ito na magsalita, ano? Talay. So, hintayin po natin dumating bago ko mag-comment po. Kung may warrant, ilabas. Kung walang warrant, tumahimik na kayo. Kung walang warrant, shut up! Diba? Yun lang naman, tama naman yun si Amy. Alam mo, dito lang tumama si Amy, ha? Mantakin mo, tama naman kasi yun, mga kababayan. Pagka wala, tumahimik na, shut up! Pero pag meron, doon lang magsalita. Epal kasi masyado eh. Sana ninyo kami. Ano ba naman pananakot ng ginagawa yan? Sa social media naman naglatag ng argumento ang abogado ni De La Rosa. Sabi ni Attorney Israelito Torion, kung RA 9851 o yung batas na nagtatali sa atin sa International Humanitarian Law ang gagamitin para isuko sa ICC si De La Rosa, bitin ang batas dahil wala pa raw itong implementing rules and regulation. Maliban kay De La Rosa, isa pang inaabangan sa Senado ang pagpapatuloy ng Blue Ribbon Committee investigation sa Biyernes. Base raw sa impormasyong nakuha ni Senadora Marcos, may mga testigo raw na aatras sa kanilang testimonya. Naku po, patay tayo dyan. Aatras sa testimony. Naku po, patay ka. Sino naman kaya ito? Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Nako, patay tayo dyan. Isa-isa yan. Nako po. Na biglang babaliktad. Dahil pressure, tinakot ang pamilya, at halos tinutukan ang asawa at anak. Nako, anong tinutok dyan? Delicates yun. Ano kaya yung tinutok? Kung sino ito? Alam na ninyo. Pero nakakatakot yun, ha? Mantakin mo, ha? Tinutukan daw na yung pamilya. Tinakot. Nung tinanong, hindi kasi ito doon sa isang interview, pinangalanan yun eh. Kung sino yung pinakamatindi ang testimonya. Ano na, parang... tinakot ay ni Gutesa, kay Orly Gutesa. O basta, Oh, yun na basta, yun. yun na yun. Abangan na lang ang susunod na kabanata. Oo, wag na kayo nang Si Orly Yun na yun. Wag na nga marami bagang sat-sat, yun na yun eh. Gutesa ang nagpakilalang dating Marines na nagsabing nagdala raw mismo ng pera na tinawag niyang basura kina dating Congressman Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, Yun ay nako. Ang linaw po nyo mga kababayan. Naku po Ay nako. Anyway, yan na nga po ang nangyayari sa ating issue patungkol dito kay Bato. Ito, pakinggan pa po natin ito isang news. Maganda rin ko kasi ito eh. Nanindigan ng kampo ni Senator Bato de la Rosa na hindi siya pwedeng suko ng gobyerno sa International Criminal Court o ICC. Sa gitna ng balibalitang pinaaresto na siya. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, sabi ng DOJ kahapon, pwedeng isuko sa ICC si Senator de la Rosa. Ano naman ang sabi ng kanyang kampo? Gigigiit ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa, walang legal na basehan ang gobyerno ng Pilipinas na isuko ang isang Pilipino sa International Tribunal tulad ng International Criminal Court. Himayin lang natin, Gigi, no, kahapon sinabi ng Department of Justice na may dalawang options na pwedeng gawin kay Senator de la Rosa. Una ay isuko siya sa ICC at ang pangalawa ay isailalim siya sa tinatawag na extradition. Ang dalawang options daw na ito ay nakasaad sa Republic Act 9851 o yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Ito ngayon ang kine-question ng kampo ni de la Rosa, Gigi. Ayon sa abogado ng Senador na si Attorney Israel
Israelito Torion, hindi pwedeng igiit ng DOJ ang Republic Act 9851. Hindi raw kasi itong maituturing na self-executing dahil wala itong Implementing Rules and Regulations o IRR na dapat sana'y nagdedetalye sa proseso ng pagsuko. Kumbaga, Jiggy, ang sinasabi ng kampo ni Senator De La Rosa ay gray area ito. Kaya naman kung isusuko raw ng gobyerno sa ICC ang senador ay maituturing ito na unconstitutional. Dagdag pa ni Atty. Torion, pagkait sa kalayaan ng isang akusado sa dayuhan, ang pagsuko ng isang akusado sa dayuhan o international court dahil lalabas daw ito sa jurisdiksyon ng mga korte sa Pilipinas. Kung matatandaan ninyo ay matapos nga arestuhin ng ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso ay naghain ng petisyon sina Duterte at Senator De La Rosa sa Korte Suprema para nga ipatigil ang kooperasyon ng pamahalaan sa ICC dahil wala raw itong sapat na legal na basihan. Parehong argumento rin ang ginagamit ng kampo ni Senator De La Rosa ngayon. Pero Jiggy, nauna nang iginiit ni Chief State Counsel Dennis Chan na maituturing na self-executing ang probisyon ng ating batas at hindi na raw kailangan pang aksyonan ng Kongreso. Jiggy? At Camille, mababang legal na usapin yan, no? Pero may impormasyon na ba kung nasaan si Senator De La Rosa? Grabe, no? Natawa ako dun. Alam niyo kung bakit? Ang haba nung sinabi nung reporter about the argument of Atty. Torion regarding doon sa wala pang IRR, implementing rules, di ba? Kung papaano yung extradition, kung papaano yung batas na yun ay papatupad. Kasi ganun yun eh. Halimbawa, di ba? Yung anti-dynasty law, batas na yan eh. Pero bakit hindi may patupad? Kasi wala pang implementing rules. Ganon din ito. Wala pang implementing rules po ito. So hindi pa alam paano ito ipatutupad. Matinding usapin po 'yun. Pero ang follow-up question ng reporter, asan si Bato? Di ba pansinin niyo, asan si Bato? Ba't hindi mo sana finalo up mo yung kung gano'n eh, ano pala ang magiging basihan ng DOJ para arestuhin si Bato? Sana gano'n eh. Wala eh. Ang tanong, asan si Bato? Halatang this is a optics lang na para bagang ipitin natin si Bato, idiin natin hanggang tinan mo palalabasin, nagtatago na si Bato tumatakas sa batas, tapos magkakaroon na ng argument dyan that fleeing is an act of guilt. Alam mo yung mga gano'n na para bagang pag-usapan natin si Bato, mawala na doon sa issue ng flood control. Jiggy, no-show pa rin ngayon si Senator De La Rosa kahit nga nagpatuloy na itong sesyon. Pero inaasahan na sasalang itong si Senator Bato sa plenary debates ng budget ng Department of National Defense sa susunod na linggo. Kaya naman yan yung aabangan natin, Jiggy, kung magpapakita na ito si Senator Bato. Nauna na rin sinabi ni Senate President Tito Soto na hindi nga niya hahayaan na maaresto sa loob ng Senado ang sino mang senador. Oo, pero pag sa labas na daw siya. Yun ang sinasabi niya. Yun ang sinasabi niya. Pag sa labas na daw siya. Di rin daw kailangan na magsabi ang isang senador kung a-absent siya sa sesyon. Huling nakita si Senator De La Rosa na namimigay ng tulong sa mga apektado ng Bagyong Tinyo sa Cebu noong nakaraang linggo. Jiggy? At may pahayag na ba ng suporta kay Senator De La Rosa yung ibang mga senador? Oo, Jiggy, rumespak nga dyan si Senator Amy Marcos para kay Senator Bato. Pinuna ni Senator Amy si Ombudsman Boyeng Remulla dahil panay raw ang pananakot niya kay De La Rosa. Si Remulla ang unang naglabas sa media ng impormasyon na ipinaaresan na umano ng ICC si Senator Bato. At kahapon, Jiggy, ay pinanindigan niya ang impormasyon na yan. Dagdag pa ni Senator Amy, hindi raw dapat payagang maulit ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Amy Marcos. Isang malaking kabulastugan ang pinagsasabi nila na may balita, na merong warrant, na narinig nila, na may kopya, na hindi maipakita, pero sinentensyahan na kung anong gagawin. Ano bang kalokohan yan? Ano ba yan? Kung may warrant, ilabas. Kung walang warrant, tumahimik na kayo. Tantanan na ninyo kami. Ano ba naman pananakot ang ginagawa yan? Yun. Yan munang late. Alam mo pero ako bilib ako dito bilib ako dito kay Amy Kung baka akala ninyo kung siya na rin ang pinapa-arrest. Hindi kasi, sorry magagalit sa akin yung ibang mga Iminatics. Okay naman yung ginagawa ni Amy na nag-iingay din siya. Kaya lang kasi, laging pumapasok sa utak ko lang. Ewan ko sino ba may kasalanan nitong lahat to? Di ba yung kapatid mo? Ba't wala kang, ganun ba ang dynamic niyo sa pamilya niyo? Bakit mo, ate ka, bakit mo pinapayagan yan? Di ba, bakit mo inaalaw yan na yung kapatid mo, puro kabalastugan ang ginagawa? Kasi remember, sorry to say maganda yung sinasabi ni Amy. Okay, maganda yun. Kaya lang, puro ganun yun eh. Nagigets ba? Puro ganun lang yun. Bakit hindi mo kausapin yung kapatid mo ng masinsinan at talagang talakan mo? Kasi habang binibira mo yung mga tauhan ng kapatid mo, sa'yo sumesemplang, sa'yo bumabalik lahat. Bakit? Kasi tauhan ng kapatid mo, walang, ganun na lang ba yun? Di ba po, yun lang sa akin eh. Ganun na lang? Wala na ba tayo magagawa dyan?
Ay, although, for the sake of pinapalakpakan naman natin yung ginagawa niyang pag-iingay. Kaya lang siguro, mas maganda yung pag-iingay na yan. Aluan mo ng aksyon. Pumunta ka sa Malacanang, lumusog ka, talakan mo, sabihan mo yung kapatid mo, bumaba ka na sa pwesto, wala kang kwenta. Ganon. Di ba? Kung siguro ganun ang gagawin mo, medyo matutuwa pa ako sa iyo ng todo-todo. Pero wala eh. Wala akong nakikitang puro lang sat-sat eh, ika nga. Sana lang.